Hello Kathden fans! Ito na nga ha, may couple bracelet pala mga kasambreros. Ang Kathden no, may isang fan or isang admin po ang kumbaga pa yan, nag-compile at saka nakapansin no, na meron pala silang bracelet na mamahalin mga kasambreros. Ang pangalan po ng bracelet na ito ay Cartier Juste un Clou. So French po siya mga kasambreros, Cartier Juste un Clou. So although magkaiba ha yung kanilang scenarios or kung paano ginamit nila mga kasambreros. Si Ma'am Catherine ay dati pa ito no sa nung Kathniel pa sila mga kasambreros. Interview niya kay Sir Boy Abunda, yung naka-black siya mga kasambreros po no. Suot-suot niya ito. Tapos yung kay Pops Alden naman ay yung sa black screening ng Everything About My Wife, na kung saan ay katabi niya si Sir Dennis Trillo mga kasambreros no. Yung Everything About My Wife ay pelikula ni Dennis Trillo, Sam Milby at saka si Jeneline Mercado mga kasambreros. So ito nakakatuwa no. Ang galing talaga mag-imbestigan. Kahit ako na-appreciate kitong si Maymay 01403 sa TikTok po mga kasambreros, na kung saan napansin niya itong bracelet na tingnan ko si Sir DJ or si Daniel Padilla nung Kathniel pa, wala siya no. Parang hindi ko alam kasi parang late lang bumili itong si Sir Alden no ng kumapa ng itong bracelet na ito mga kasambreros no, Cartier Juste un Clou. So isa sa mga favorite languages ko actually ang French mga kasambreros na maliban sa Spanish. So at saka may konting alam tayo na. So ganito, share ko lang po no, sorry po. So yun po no, nakakatuwa kasi nagsisilabasan na yung yung mga ebidensya natin na ubili ka nito, parang ganun sila ganun sila yung kumaga pa yung sinabi ni Sir Alden or ni Ma'am Catherine kay Sir Alden mga kasambreros. So tayo po ay team panatag, at saka wag po tayong mag-alala kasi matanda na at saka alam ni Sir Alden ang ginagawa niya when it comes to handling relationship po mga kasambreros. So yung ito pala yung bracelet, meron siyang isang ikot at saka dalawang ikot no, doble mga kasambreros. Pero sa kanila parang isang ikot lang siya mga kasambreros. So mamahalin po ito mga kasambreros. So wag po tayo mag-alala. Alright, so si Pops Alden ay nag-story siya, nag-dinner siya kagabi together with kaya Mr. Freeze, yung kanyang kasosyo mga kasambreros. Kumbaga pa parang syempre no, pinag-uusapan nila yung magiging takbo ng kanilang business mga kasambreros. So kasama niya rin dito yung iba pa nilang kasamahan. Ang tatangkad no, parang naging na si Pops Alden, parang normal na lang yung height ni Sir Alden. Sabi niya, thank you my BFFs for my simple birthday celebration. So April din pala itong si Sir Mr. Freeze no. Mga kasambreros and mga kapantas and mga Kathinatics. And then ito no, sobrang kulit din ito mga kasambreros kasi si Ma'am Catherine ay sobrang ganda dito sa kanyang sa kanyang white na suot no, para siyang manika mga kasambreros. Parang manikin ang ginawa ng fan dito. So kinumpile lang niya mga kasambreros, tapos nilagyan ng konting effects ang video mga kasambreros. And then ito next item natin, si Pops Alden ay nag-post ulit no ng kanyang Instagram story. Sabi niya, locking in is the only way out. So parang may pinapanood siya na movie no, tapos nakaka-learn siya ng lesson dun sa movie na iyon. So parang locking in, parang kung sa sarili mo nakalock ka, you are focused, you are locked sa sa purpose mo, sa iyong plano, sa iyong desisyon. Nandun yung focus ay dun ka makakaalis ka sa iyong current situation or may improvement, or kapag nasa kahirapan ka ay mawawala ka or makakawala ka dun mga kasambreros kapag focus ka sa iyong plano, sa iyong decision and sa iyong purpose sa buhay. So parang gano'n yung aking na-learn dito mga kasambreros sa kanyang post ko no. And then nag-post din siya ng achievement ni Ma'am Barbie Forteza sa Children Deserve a Future. So ito po ay Save the Children .ph. So alam ko to para din sa related dun sa kanilang sa kanilang fun run mga customers. And dito natin nakikita na
bakit nag-my day siya, no? Si Barbie, si Julia, yung mga BFF niya na girl, minamay day niya pag may achievements, no? Pati si Ma'am Catherine wala na. So wag kami, no? Wag ako. Wag ang Catinatics sa Pops Alden. So kidding aside, so yun po, no? Alam natin na may something sila, kung kaya may mga times na wag talagang ipilit, no? Kasi alam niya ang ginagawa ni Pops Alden, alam niya ang kanyang ginagawa. Alright, so last item natin ito, no? Ang kulit nito mga customers kasi ang bait ni Sir Alden. So, may ano pala, parang ang kwento pala dito, parang merong kung mapa-promo or event, kung mapapakulo, no, ang Oxycure mga customers, natatawag sila ng random fans, TikTok or sa social media. Tapos kumusta, parang gano'n, no, konting usap, and then sabi niya manghiram daw siya ng pera, no, Sir Alden manghiram ng pera sa fans. Sabi ng fan, wala akong pera. Tapos yun ang kulit lang mga customers, no, konting bonding at saka konting usap-usap ang ginawa nila dito mga customers. Alright, salamat po sa ating Catherine items. Abang pa kayo sa ating mga updates po, and sana po ipakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasambreros. Ang title po natin, Ang Laban ay sa Diyos. 2 Chronicles chapter 20 verse 15, sinabi niya, "Makinig kayo, Haring Jehoshaphat, at kayong mga taga-Huda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh o ni Lord. Huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo." Sa ibang version ng Tagalog, salita ng Diyos, sinabi ni Jahaziel, "Makinig po kayo, Haring Jehoshaphat, at lahat kayo nakatira sa Huda at Jerusalem. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa inyo. Huwag kayong matakot o manlupaypay dahil sa napakaraming sundalong ito. Dahil ang pakikipaglaban ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos." Sa ating buhay po, no, as sort of introduction, maraming sundalo, okay? Maraming sundalong kaaway. Maaring sundalo sa finances, sundalo sa sakit, sundalo na makapasa, sundalo na matanggap sa trabaho, sundalo na iba't ibang pangalan, okay? Iba't ibang pangalan, iba't ibang sundalo, iba't ibang challenges, iba't ibang trials. Pero ang sabi ng Panginoon ay hindi daw tayo makikipaglaban. Ang ating laban ay tuhurin natin mga kasmeres, huwag nating dibdibin. Tuhurin natin, ibig sabihin, lumuhod po tayo sa Panginoon at manalangin. Well, syempre, no, yung ating pananampalataya ay laki pa natin ng gawa. Because without faith, without work is dead, and work without faith is dead. Vice versa po mga kasmeres. Sa 2 Chronicles chapter 20, ay matatagpuan natin dito mga kasmeres na si Haring Jehoshaphat ng Judah, kunwari siya yung presidente ng Judah at that time, ay nahaharap siya, no, sa isang sa isang alliance na hindi dapat, okay? Kasi parang laban ito ng mga bansa, no, marching against him. So yung mga ibang bansa ay laban sa kanya mga kasmeres. However, si King Jehoshaphat po ay isang lingkod ng Panginoon. Feeling overwhelmed and powerless, Jehoshaphat calls for a time of fasting and prayer throughout Judah. So ang ginawa niya, dahil siya ang hari, no, kumaga pa parang presidente ngayon, ay nagtawag siya ng prayer and fasting sa buong nation ng Judah, mga customers, or sa buong tribe ng Judah. So the people gather in Jerusalem, so nagtipon sila doon, kunwari, no, yung dito sa Davao, nagtipon yung mga tao. And Jehoshaphat stands before them in the courtyard of the temple, seeking guidance and help from the Lord. Grabe, no? Sana yung mga leader natin ngayon ay ganito ang gagawin nila, no? Kapag may banta sa bansa, yung ekonomiya natin ay lumulubog, no? Mag-call tayo ng prayer and fasting sana, no? As the people pray and seek the Lord's intervention, a powerful moment unfolds. So ang Espiritu ng Diyos, no? The Spirit of the Lord comes upon Jahaziel. Si Jahaziel po ay isang Levita. So ang mga Levite po at that time ay tinuturing na malapit sa Diyos kasi yung kanilang role ay para silang mga pari, no? Sila yung nagsisilbi sa simbahan. So si Jahaziel ay isang Levita po na nagmula sa pamilya ni Asaph. So tumayo siya, no? Kasi ang Espiritu ng Diyos ay pumasok sa kanya, and lumakas yung kanyang loob because nga, no, pumasok ang espiritu na makapangyarihang Diyos at buhay na Diyos kay Jahaziel, at nagsimula siyang magsalita with
full and strong authority. Sabi niya, he's declaring that the battle is not theirs, but the Lord's. So, hindi sa kanila yung battle. Kasi nandun yung sobrang takot. Nanginginig sila sa takot, terrible and horrifying mga kasambreros yung nararamdaman nilang takot. Kasi sila parang isang mahinang bansa. Tapos pinagpaplanuhan na ng ibang mga nations or leaders sa ibang bansa, yung kapitbahay nila ng mga bansa, na karating bansa, na sila po ay lulusubin. So there was this great chaos, great depression, great discouragement, and na-down yung kanilang heart, no? Nawala yung pag-asa because pinagkakaisahan sila ng mga bansa sa paligid nila, mga kasros. However, there is that one great momentous and amazing moment, mga kasros, na pumasok ang Espiritu ng Diyos kay Jahaziel na isang Levita, and in-encourage niya, no, with full authority, with full might, with full confidence, mga kasros, kasi Espiritu na ni Lord yon, ay in-encourage na ng mga tao na huwag kayong matakot, ang laban na ito ay hindi sa atin kundi sa Panginoon. So he encourages them not to be afraid or discouraged, for the Lord will be with them. So ang eksenang ito ay isang reminder din para sa atin na minsan marami tayong kinakaharap ng mga battles sa buhay. We can face our battles with God's help by remembering that the battle is not ours but the Lord. So parati lang natin itatak sa ating mindset, mga kasambreros, na aring mga battles tayo, yes, we can work, no, trabahuin natin physically, pero huwag nating kalimutan ang battle ay malalagpasan kapag tinutuhod natin. Minsan huwag nating didibin, okay? Tuhurin natin, mga kasambreros, by kneeling down sa altar, no, sa ating kwarto, praying to God vehemently and with all faith and humility, ay lumapit tayo sa Kanya, mga kasambreros. And ang verse po na ito ay nagre-remind din sa atin na hindi natin kailangang matakot or ma-discourage because God is with us. When we acknowledge our dependence on Him and seek His guidance in our battles, we can trust that He will fight for us and give us the victory we desire and we pray for. So we can approach our battles with a sense of faith, no, and confidence. Sabi ko na kanina, pananampalataya, pagtitiwala, trust sa Kanya, at mag-focus sa Kanya, mga kasambreros, na yung Kanyang presensya, yung Kanyang power, rather than our strength or ability. So huwag tayo magtiwala masyado sa ating abilities, mga kasambreros, or sa ating talino, or sa ating talent or skill. Kasi mag-fail tayo, mga kasambreros. And ang tendency kasi kapag nagtiwala tayo sa ating sariling skill, sasabihin mo, dahil sa aking kagalingan, ako pa ba, o ganyan. So ang yabang nasa sayo na, hindi na sa Panginoon. Ang acknowledgement at appreciation at thanksgiving, mga kasambreros. Kasi nga, you relied on your own strength and talent and skill in general. So in today's hustle and bustle, think of life's challenges as your workload and family obligations. So ang 2 Chronicles 20 verse 15, mga kasambreros, ay ang battle po ay hindi atin, no? Ang Diyos po ang makikipaglaban sa atin, and the victory is just waiting sa finish line, mga kasambreros. Malalagpasan din natin. So ganun po, mga kasambreros. That is why thank you po sa mga nanonood at nakikinig pa rin sa ating Word of God. So isa lamang po akong hamak na lingkod, isang hamak na instrumento ng Panginoon sa pagsishare po ng Kanyang gospel in truth, in love, and in humility. Alright, so naman po in the meantime, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, victorious giver, the name of the Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po, mga kasambreros, and paalam po. I love you all.